Bobots. Ina to mga ano na to, ang tatagal nyo ng nagpupolitika, mga tanga pa kayo sa diskusyon. Political yan. Paano natin nalaman na political? Ito, pag tingnan natin itong ano na to, itong episode ng kwentuhan na to nila Panelo, medyo mahaba-haba ito, pero tiyagayin lang natin. Pag nakatulog ako, gisingin nyo na. Pero maganda kasi yung debate nila dito. Ang ganda nito, ang kasama niya si Renato Reyes, na flawless na, putang ina, puti-puti na. Ang ganda na ng itsura. Mukha ng tao. Dati mukhang tae lang yan eh. At saka si Calyodi, na hindi ko maintindihan kung saan kung pinanganak ba yan sa Kumadrona o pinanganak yan sa pinanganak yan sa ospital. Sige, ito. Iano natin, pakinggan natin tong kwentuhan nila dito. Yes. Kayo, sir, will the articles of impeachment be endorsed by the House to the Senate? Yes, I don't see any reason why not. Yes lang muna, sir. Next question. Will the VP Sara, will she be found guilty by the Senate as it is composed now? Yes or no? Yes, based on the evidence. Kayo, sir. Anong evidence? Mary Grace Piatos, bobo. Tanga-tanga talaga tong mga to. Bakit ko sinabi tanga-tanga? Mantakin mo, demanda mo si Inday Sara dahil lang doon sa confidential funds niya. Papaano ba yung confidential funds? Papaano ba siya nililiquidate? Nakalagay sa batas na yung mga confidential funds, intel funds, pag niliquidate yan, nakalagay yan sa isang silyadong sobre. Okay na yun, yun na yun. Bubuksan pa ba nila yun? Hindi na. Hindi na nila bubuksan yun. Yung na yun, yung sobre na yun. Basta niliquidate mo, ito, nandito lahat. Na yun, silyado yun, ayon sa batas. Confidential nga eh. So ganun lang mag-liquidate, 'di ba? Pati yung liquidation by certification, 'di ba? Ikaw, sir, papayag ka ba na ganun na yung mga congressman liquidation by certification? Anong kinaibahan nun sa intel funds ni Inday Sara? Kung yung mga amo ninyo dyan sa Congress, yung mga kasamahan nyo sa Congress, hindi naman naglalabas ng mga detalyado nilang mga reports. Batas kasi yan. Batas din yung pagliliquidate ng confidential funds. Ang punto kasi dito is, ini-impeach nyo na si Inday Sara, dapat i-call out nyo din ng Senate na tanggalin na yan. Nawala ng intel funds. Sabihan nyo rin Senate and Congress, sabihan nyo sila na wala ng intel funds. Wala ng mga ganitong galawan. Wala ng mga ganitong bigayan ng yung ganitong klase ng pagliliquidate. Dapat matigil na. Dapat gumawa tayo ng bago. Pero nananawagan ba tong mga buwaka ng inanto? Nananawagan ba sila sa mga congressman na baguhin yung sistema? Nakita na pala nila na may butas sa sistema eh. Ang tanong, gagawan ba ng paraan ng Congress yun? Kasi balita ko, naku po, si Pastor Apollo Kibuloy, siya po ay pabor sa death penalty para sa mga magnanakaw. Bawal yun eh. Mantakin mo, i-impeach mo si Inday dahil lang doon sa mga ebidensya na yan na ang sinasabi na nga is confidential funds. Ombudsman na nagsabi, walang mali. Hindi dapat dinidinig yan because it's confidential. Saan ka makakita ng confidential na pinag-uusap-usapan nyo? Chismis lang yan. So hindi talaga uubra eh. Kung gusto nyo talaga mabago yung sistema, liquidation by certification at saka itong pag-liquidate ng intel funds, kung gusto nyo i-itemize yun, di mabuti i-itemize natin para wala nang magsumbong sa atin. Para wala nang magano. Kaya ang gusto kasi nito nila Renato Reyes, yung talaga mapilay at maparalisa sa Pilipinas. Diretso. Nos. Nos. Wow. Yes or nos. Wow. Yeah, kasi depende. Last, mamaya explain. yes, sir. Last question. The president came out with a simple statement. Simple but loaded, I think. But I will ask for your wisdom. Do you think it is appropriate for the president to say his position in this impeachment proceeding? Kasi ang based on that interview, he's not in favor eh. So, do you think it is wise for the president to say that at the onset? Yes or no, sir?
Freedom of expression yan eh. Yes. Yes. Kayo na to. No. Uy! No. Ano gusto natin unahin, sir? You want the process of the impeachment first? Kahit na lang. Okay. Unahin na natin, sir, yung since you think that the House will endorse it. Ang tanong ko dyan, sir, gano'ng kabilis? Hindi natin malaman kung gaano kabilis sa kanila. But, you know, the political agenda is to eliminate BP Sara for the 2028 presidential election at all cost. Kung yan ang agenda mo, you have to either politically disable her or physically eliminate her. Yung buhay niya mismo. Kailangan. Otherwise, talagang nandyan siya palagi. O kaya, tuloy-tuloy yan. Alam mo, 4 months ago, I wrote an article, Impeachment Looms. Sinabi ko na yan 4 months ago pa. Paulit-ulit ko nga sa programa ko yan eh. At nangyayari na lahat ng mga sinasabi ko. Pati ang alyansa ng kaliwa, alyansa ng dilaw, alyansa ng mga kaalyado ni Presidente. Magsasama-sama yan. Kasi isa kalaban eh. So, yes, Congress will endorse the impeachment articles. Pero you still think, sir, that the impeachment will have the votes in the Senate? Ano, medyo natawa si Renato, makakaliwa. Dilawang tae, magsama-sama na, oo. O, saan ka makakita? Ano yan bukod tangi yan. Itong mga kupal na to, yung mga relista na yan, mga yan, pumupunta yan sa sa rally. Nakikisama yan sa lahat ng mga rally. Oo, lahat ng mga kupal na to, pagka may rally sa ganito, nakikiblend in yung mga yan. Ngayon lang bukod tangi yung mga rally na wala sila dun. Lahat ng rallies ng mga anti-government noong panahon, nandoon sila kasi anti-government to mga puki ng inan to eh. Pero magtataka ka sa kanila, wala sila dito sa EDSA noong nagrarally yung mga DDS. Bakit? Kasi nga, putang ina yung mga, sabi nga nila eh, sabi nga ni Marcoleta, ang hirap magsalita pag busog. Tama, mali. Lahat ng rally, mga bossing, nandiyan yung mga yan. Wala pang gobyerno na inagrihan tong mga putang inan to. Pero saan ka? O dito sa gobyerno na tong gobyernong tarantado, putang ina, kasapakat sila. Alam mo kung bakit? Kasi ang gusto lang naman nitong mga makakaliwa, magulo Pilipinas. Maulol ang Pilipinas. Oh, ano ngayon ang nangyayari? Nauulol ang Pilipinas, di ba? O di nagtatagumpay sila nang hindi sila nagrarally. Saan ka naman? Yan yun. O kaya wala sila ngayon. O nakita mo, tingnan mo ang gara na itsura. Tangina, walang trabaho yan. O putya, paano ka nakabili ng magandang damit? Ang trabaho mo lang sumigaw ng sumigaw sa kalsada. May pera sa rally. Ayan o, kita mo ang kinis na nitong kupal na to. Dati putang ina, amoy araw to. O pero kita mo ngayon, di ba? Nakaraos na. I think so. Kasi nga, kung ang political agenda mo tanggalin siya, ay kailangan magsama-sama kayo. Ikaw na to, would you agree with Sec Panelo that is the political agenda? Remove BP Sara para wala na siya sa 2028. I think ang agenda namin dito is for accountability. Tangina nyo. Kung accountability ang pinag-uusapan dito, kupal, hindi lang si Inday Sara target nyo. Tinarget nyo rin sana yung Senate at saka yung Congress doon sa liquidation by certification. Kasi mabuti pa si Inday, naka-itemize yung ginastos niya eh. Nakalagay doon something million for this accumulation of this amount of money. At least siya nakalagay doon. At least siya nilagay pa rin niya kung saan napunta. Ang tanong, yung liquidation by certification, binigyan mo ng budget ang bawat isang congressman. Paano nila yun ililiquidate? Gagawa lang sila ng sulat sa COA. I am certifying that this money has been disbursed. Oh, itong mga pera na to ay naubos na at napunta sa mga dapat nilang puntahan sa mga proyekto namin. Tapos, wala nang itemize doon. Itong 10 million napunta sa ganito, 15 million, walang ganun. O so kung accountability lang ang talagang pinag-uusapan natin dito, Renato Reyes, putang ina, sobrang sinungaling mo. Sana lahat. Sinampahan nyo ng reklamo.
Puta, 1.4 billion per day sa flood control project tapos baha, hindi kayo nagreklamo? Ang ina niyan. So, hindi daw to political. Accountability. Putang ina, accountability yung pinag-uusapan natin. Bago pa tong kaso na to, bago pa tong mga patutsada kay Inday, putang ina, pinaghihingi na natin ng drug test yung presidente. Ba't hindi kayo nananawagan ng drug test? Kung totoong accountability yung habol ninyo, dapat kung ano yung mga dapat, itong katulad yan, sila Presidente Marcos, merong bali-balita na ano sila, merong bali-balita na sila daw ay nagdudurog, sabi nila ha. May mga video pa na lumabas noon na sabi nila peki daw. Oh, if you are really requesting and if you are really asking for accountability, you should ask the president to mag-undergo na ng drug test for accountability. Bakit? He's accountable sa taong bayan na mapatunayan na hindi siya addict. Ganun lang yun. So katarantaduhan kasi nungalingan tong sinasabi mo. Putang ina. Alam mo ko si Pinocchio humahaba yung ilong pag nagsisinungaling? Putang ina, ikaw ang haba na ng baba mo sa kakasinungaling mo. Huling-huli sila dito ni Panelo eh. Ang ganda rin nung tanong eh. The removal of the Vice President is only the outcome of the impeachment proceedings, and I think it's well within our rights as citizens. Oo, karapatan nyo. Walang hindi yun yung ano. Tinan mo, gumaganon na siya. It's within our rights to file cases. Ayun na nga. Ang punto rito is, you're just singling out Duterte. Why? You are singling out Duterte kasi nga, kalaban sila ng komunista. Kaya sa paraang legal, putang ina, dito ka magtataka ha. Itong mga tao na to, ayaw nito sa gobyerno. Ayaw nila ng may gobyerno, ayaw nila sa konstitusyon natin. Hindi daw maganda yung konstitusyon natin. Gusto nilang baguhin yung konstitusyon pabor sa kanilang mga pinaglalaban. Tangina, tapos ngayon, gumagawa kayo ng hakbang na legal. Kayong mga illegal na tao, gumagawa kayo ng mga hakbang na legal para matanggal si Inday Sara. Putang ina. Yung mismong batas, yung mismong gobyerno na dati yung binabatikos at taon-taon na lang, or kada presidente na lang binabatikos yun ng binabatikos. Putya ngayon, ginagamit mo na yung batas na yung bansang sinisira ninyo yung batas doon para magsampa ng mga reklamo. Aba, iba na talaga ang mga aktivista ngayon. Hindi na sila aktivista. To seek accountability when public funds are involved. Seek accountability kung public funds ang involved. Maiintindihan ko yan kung hindi lang si Inday Sara ang kinasuhan mo. Si Gwen Garcia, ang laki rin ng perang hinahabol sa kanya. Bilyon-bilyon yun. Tapos ito si Bongbong Marcos, meron din siyang confidential funds. Ba't hindi natin silipin yun? Ba't hindi kayo manawagan na para mapahiya si Inday Sara? Bongbong, ilabas mo kung saan mo dinala yung mga confidential funds mo. At kung sakaling mas maganda yung pinagpadalan nung pinaggastosan mo ng pera na yun, baka may matutunan si Inday. Pero walang ganun. Walang nagaganap na ganun. Walang nagaganap na mga panawagan. Di ba kung ako si Bongbong, this is how I liquidated my confidential funds. This is how I liquidated it. Ganun mo. Okay, so detailed. Ipapakita mo 'yon. This is the style of Bongbong Marcos on how itong kanyang confidential funds ay nagastos. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Baka pwede gawin nating standard yan. Hindi. Wala nga rin may ipakita yung presidente natin. Therefore, politika lang to. Pera ng taong bayan, yung nawawala o hindi ma-account o hindi tamang ginastos, ay may batayan naman tayo para maghanap ng proseso. Nga, walang problema dun sa karapatan ninyong magreklamo. Ang tanong, bilang isang pribadong tao, bilang private na citizen, nag-file ka ng kaso o nag-file ka ng reklamo, saan? Saan ba dapat? Dapat sa korte.
Bakit ikaw nag-file ka sa Congress? Nag-file ka ng reklamo sa mga politiko. Anong tawag dun sa reklamo mo? Eh di politika. Tama, mali. Walang problema doon. Hindi kini-question yung karapatan mo. Ang dapat nyong patunayan dito is, sinisingle out nyo nang ba si Inday Sara o hindi? Kasi kung hindi nyo sinisingle out si Inday Sara, ba't siya lang ang nireklamo nyo? Ang dami ng mga, tanginan niyan, si Tambaluslos. Di ba meron pa nga siyang kaso doon sa Okada? Ba't hindi nyo nilalabas yun? Yung mga involvement niya, mantakin mo nakikialam siya according doon sa mga napakanood at nabasa natin, nakikialam siya sa function ng Supreme Court. 'Di ba? 'Yun ang dapat na inaano mo eh. 'Yun yung dapat na kinokondena ninyo. Ang daming perang involved doon. Mantakin mo isang Speaker of the House. Ang kumausap sa isang huwes sa Supreme Court para yung kliyente niya, magkaroon ng biyayang malupitan. Eso na pwedeng magkaroon ng accountability, and this is a chance also for the Vice President to air her side. Anong nangyari, no? It's a chance for her to explain before the impeachment court. Kayo, Sexal, were you able to read the impeachment complaint from both the first and the second complainants? Hindi, ang concentration naman nila sa confidential funds. Yes. Para sa akin, number one, matagal ko na sinasabi, hindi po pwede yan na maging ground. Yung unang-una, yung sinasabi niyong may irregularidad, hindi pa nga pinal yung sinasabi ng COA. In fact, sinabi na nga ngayon, may anong tawag nila doon, modified opinion na regular. So doon lang masisira na ngayon. Pangalawa, ang Commission on Audit talagang merong kapangyarihan, as you know, to examine, audit, and settle all accounts of revenues. Aminin nyo na kasi, Renato, na galit kami sa mga Duterte dahil nahirapan kaming mang-recruit dahil sa kanila. Talagang kami, napakabasura ng ng lagay namin nung panahon ng mga Duterte. Ng gobyerno. Yes. Sila lang yun eh. Yes. Yung Kongreso, in need of legislation para kung baka merong diferensya yung mga rules niyo. Naganda nung sinabi ni Francis Efable ba yan? Alam ni Renato, malabo yung kaso kung sa korte. Bakit? Kasi nga, kung sa korte, kailangan nila magpakita ng ebidensya. Puta, walang ebidensya eh. Walang ebidensya. Naghahanap nga ng butas at ng ebidensya ang Congress. Walang ebidensya. Ayun lang ebidensya nyo, mga Mary Grace Piatos. Ang daling anuhin nun. Yung pinagbigyan namin ng pera na yan, hindi siya pumirma ng pangalan niya. Bakit? Kasi nga, undercover nga siya. Putang ina, saan ka makakita ng undercover na na magsasabi ng buo niyang pangalan? Di ba? Sige, diretso. I-amenda natin. Hindi ka po pwedeng maging piskal doon. Hindi ka po pwedeng maging judge. Kaya from the very start, sinasabi, takbo na kayo sa Korte Suprema dahil grave abuse of discretion yan. Kaya mahihirapan sila. Pero since it's a political numbers game, as I said, that's the political agenda, panalo yan. Would you agree to that assessment na since it is a political game, panalo according to Sec Panelo? Yes, it is political. Pero naniniwala kami na sana Di namin nyo rin na political talaga. Galing mismo sa bibig ni Babalu. Galing sa bibig ni Babalu na political ito. Narinig nyo ulitin natin galing mismo sa bibig. The legislation, para kung baka merong diferensya yung mga rules nyo, i-amenda natin. Hindi ka po pwedeng maging piskal doon. Hindi ka po pwedeng maging judge. Kaya from the very start, sinasabi, takbo na kayo sa Korte Suprema dahil grave abuse of discretion yan. Kaya mahihirapan sila. Pero since it's a political numbers game. Sabi nito ni Yop-Yopan, pakilakasan yung audio ng nire-reactionan. Yan na yun eh. Wala ka nang magagawa. Sana nilakasan ko na. Kung may ilalakas pa yan. Magtiis na lang. Yung mga nagre-reklamo, magpakulay muna. Pag hindi nagpapakulay, wag magreklamo ha.
Oh, sige, diretso. As I said, that's the political agenda. Panalo yan. Would you agree to that assessment na since it is a political game, panalo according to Sec Panelo? Yes, it is political. Pero naniniwala kami na Oh, yes, it is political. O, so ano pang pinag-uusapan natin? Political naman pala to. So umamin din si Tulok. Di ba? Umamin si Tulok na political pala ito. So ano pang pinagtatalunan natin dito? Oh, so anong mangyayari sa ganitong political na agenda? Kapag political, ibig sabihin sinisiraan mo lang yung nirereklamo nyo. O dinahuli din kayo sa mga bibig ninyo na yes, political ito. Mga gunggong. sana tignan yung ebidensya. At tingin namin hindi naman to lilipad kung wala naman tayong pinresent na ebidensya. Even if the COA audit is not yet final, even if the notice of disallowance is not yet final, ang mahalagang nakita natin doon sa mga hearings for the direct admissions. Di, walang admission. Walang admission. Tangina, saan ka makakita ng hearing, yes or no? Saan ka makakita ng inquiry in aid of legislation, yes or no? Anak ng tinapay niyan, talagang madadrive niyo yung mga sagot na gusto ninyo. Wala pa nga, mismong COA na nga ang nagsabi na wala. Pinipilit nyo pa rin. Bakit? Kasi nga political ito. Hindi naman talaga namin gusto si Inday makulong kasi there's no way na makukulong si Inday for doing her job. Kaya nga namin hindi sinasampa to sa korte. Kaya nga sinampa namin to sa Congress kasi nga political ito. O so kung political ito rin nato, ano pang pinag-uusapan natin? Paano mo sasabihin na may ebidensya kayo kung yung ebidensya ninyo ibinibigay ninyo sa political tsaka wala kayong ebidensya. Kaya nga kayo nagtawag diyan yung inquiry. Kaya nga sila nag-inquire. Kaya sila nag-i-inquire dahil wala silang alam, wala silang pinangahawakan. Oo, dapat kung talagang matibay ang ebidensya ninyo, o di sana, sinampan nyo na yan sa kaso para makulong na si Inday dahil pag na-convict siya, perpetual disqualification pa rin naman yun. Pero tingnan mo, bakit hindi nila to final sa korte? Bakit ito? Sasabihin din nila yan, tingnan mo. Of the staff of the Office of the Vice President regarding the utilization of the confidential funds. So yun, mahalaga yun kasi galing na mismo yun sa mga tauhan ng OVP. Hindi na kailangang hintayin pa yung final co-audit report. Ang admission. Kahit ulit-ulitin mo, Renato Reyes, yung Quadcom, yung mga hearings, walang admission dun na nagnakaw sila. Ang may mga admission, yung mga putsa tinanggal sa Department of Education, yung may mga kaso kaya tinanggal. Walang mga reputasyon. Pwede nang gamitin yon bilang ebidensya para isulong itong impeachment complaint. I noticed nato that the second... Again sinusulong nila tong impeachment complaint para manalo o hindi? Hindi para manalo. Bakit? Kasi nga malabnaw pa, walang admission, walang ebidensya. Walang mga ebidensya kasi kung may ebidensya, di sana hindi kayo sa Congress. Nag-file ng case sa korte, di ba? Nag-file na kayo sa Congress, nag-file pa kayo sa korte. Pero dahil alam nyo na wala naman talagang ginagawa to si Inday, nako po. Complaint really focus the ground on one, which is betrayal of public trust, no? And sa tingin mo, even with the, let's say, sabi nga ni Sexal na nagkaroon ng modified opinion ng COA, sa tingin mo, that will be enough to have that impeachment endorsed to the Senate? Nag-focus kami sa isang ground lang, which is betrayal of public trust, and isang issue lang, which is confidential funds. Isa lang. Isa lang. Nung may nakita na silang, uy, dito pwede na to. Kasi nga, wala na silang ibang pwedeng makita kay Inday. Wala Kaya nung nakakita sila ng isa na mukhang pwede na natin gamitin, kanain na natin, sirain na natin si Inday sa taong bayan. Mag-file tayo ng impeachment complaint. Ang basihan natin is public trust. Ano yung doon sa public trust nagfo-fall? Umalis siya nung may bagyo. Umalis siya nung may bagyo. Nagpunta ng Germany. Sabi kong walang hiyaw. Nauna pa yung nauna pa yung kanilang pagpaplano dun.
Tsaka, putang ina, magagalit kayo kay Inday umalis. Eh si Inday, bago umalis yun, nagpaalam yun. Pirmado ng superior niya yung kanyang leave of absence, Renato. Anong pinagsasasabi niyo? Wala silang makita kay Inday Sara na mga mali. Wala silang makitang iba pang butas. Kaya yung kaisa-isa, napakahina pa. File na natin to para mamidya, masira si Inday Sara. Yun lang naman talaga target niyan eh. Ma-impeach si Inday Sara o hindi. Utang ina, galit pa rin naman yan kay Inday Sara. Wala namang pag-asa ng maging kabate niya ng mga DDS eh. At ano yung mga paraan ng paggastos nito at paano ito nireport at paano tinanggihan yung subsequent hearings, no, regarding the budget. So, tinanggihan yung subsequent. Bobo talaga to si Renato Reyes eh. May budget deliberation. Meron budget na hinihingi si Inday. Tinatanong siya ng mga bagay-bagay. Bakit namin bibigay sa iyo to? Ganito. Ganun ba? Sige na. Bahala na kayo. Kayo na bahala kung anong gusto niyo ibigay na budget. Kay 0, kalahati, 5. Okay lang, bahala kayo. Basta bahala kasi kayo naman ang nasusunod eh. So ito yung budget ko, kaya niyo ibigay, diwag. So ano masama dun? We wanted to make it simple, madaling maunawaan ng mga mambabatas at madali ding i-prosecute pagdating na sa actual trial. Kasi yung mga nakaraang impeachment complaints na pansin namin, pag napakadami mong nililista doon ng mga impeachable offenses at mga kasalanan, mahirap din eh. Tatagal tayo. Ito naman, simpleng-simple lang yung issue eh. So dapat, doon na tayo mag-focus. Wag na muna yung iba pang mga... Ulul, wala kasi. Wala kayong makita. Ito lang yung may nakita kayo kasi dito lang kayo mayroong witness. Not even your witness can say na mismong si Inday Sara ang nagbigay ng mga pera na yan sa kanya, mga nakasobre-sobre. Sinabi na ni Inday yan na si yung asawa daw ng presidente yung namimigay ng pera kahit hindi naman taga-gobyerno. Ba't hindi kayo niyan? Ba't hindi kayo nagrereklamo dyan? Issue na hindi naman po kaugnayan dun sa confidential funds. I'll go back to Sec Panedo. Sir, I asked you kasi sinabi nyo, yes, and yes, no. Do you anticipate talaga, sir, na magkakaroon ng impeachment proceedings and trial prior to the elections? Depende yan. Kasi yung impeachment, nandiyan na yan. Yung trial ang pag-uusapan natin. Yes. At saka yung botohan. Yes. Nandun na tayo. Ang problema mo sa botohan, depende na yan kung yung mga senador. And you need about 9 votes for an acquittal. Yes, more than 8. Sa ngayon, ang tingin ko, parang 5 pa lang ang siguradong boboto ng acquittal dyan. Si Bongo, si Bato, Yes. yung mag-ina, Villar, saka si Robin. How about magkapatid na Estrada? Hindi ba, sir? Questionable yan. Questionable lahat okay. yan. Okay. Tanda mo yung Sereno, Yes. biglang nagbaliktaran lahat. Bakit kaya nagbaliktaran? So, yung factor na yun. So, depende lahat yan. Kaya yung alam mo sinasabi ni Presidente Marcos Jr., I agree with him na distractive yung process ninyo. Mawawala tayo sa focus eh. Kaya huwag nyo na lang ituloy. Ang problema, meron siyang puwersa na nakapaligid sa kanya na baka hindi niya kontrolado. Otherwise, kung kontrolado niya, hindi uustad yan. But if you were the strategist... Sige, sir. Or, balat kayo. Balat kayo pala. Buhay But sa mundo. ito, Sexal, honest opinion, if you were the strategist behind this impeachment and given your political agenda to destroy VP Sara, would you want the composition of the Senate now to be the judge or hintayin na lang natin after the elections? Hindi. Kahit na ngayon o susunod, kung ano yung nangyari sa Sereno, yung factor ni Matt nagbaliktaran, yun pa rin ang pinaka-importanteng kalakaran kung paano magkakaroon ng conviction. Pero kung ang agenda mo talaga, tanggalin siya. Kasi pag tinanggal mo yan,
she will be disqualified Yes. from any position. Perpetual Kaya nga sinasabi ko disqualification, sa sir. programa ko kaninang maga saka sa TikTok, pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla, ilalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelo ang magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na kasi Robin kasi nagtitiktok ko, biglang tumawag, kumanda ka na. Ikaw na yung susunod. Sabi niya, I'm speechless. Basta. Kasi ako nagsabi sa kanya nung tumatakbo kami sa Senado, walang naniniwalang mananalo yan eh. Minimenos lang siya. Sabi mo, tandaan mo sinabi ko sa'yo, magna-number 1 ka. Talo mo kami lahat. Yung number 1 na yan, yung number 1, di ba? Ang number 1 doon, si Rafi. Yes. Wala yan. Noon magbotohan, 5 milyon ang layo ni Robin sa kanya. Sabi ko, mahirapan kayo kay Robin. Kasi may common sense. Very humble na tao. Hindi corrupt. Yun lang tatlong yun. Sabi ko, mahirapan kayo kay Robin. Matanong ko si Calio D. Welcome to the show, sir. Ha? Ikaw yung aming suki eh. Pero late ka ngayon, ha? Pero Calio D, ganito na lang tanong ko. For those who do not know him, and I think hardly anyone would not know him, he is the president of the Partido ng Lakas ng Masa, PLM. Sir, magkakaroon ba ng Ito pa isa. Pakinggan nyo to. complaint coming from your group or coming from your allies? Magkakaroon ng pangatlong verified complaint ba to? Coming from your own sector? Suportahan lang. Meron. Pero Meron yan. Hello. Yan. Suportahan lang namin yung dalawang nakapasok para hindi na humaba yung usapan. Kasi essentially, sang-ayon kami doon sa proposal sa mga akusasyon at batayan para impeach si Vice President. At dapat matagal na. Hindi nila ngayon. Dapat matagal nang na-impeach noon pa. Kailan pa? Kailan pa dapat na-impeach? No mayor pa lang. Di ba? Engot din eh. Dapat daw matagal na na-impeach. Putang ina niyan. Paano may impeach ngayon lang kayo nag-file ng impeachment complaint? Bobo din eh. Kaya hindi naging ano to eh. Hindi naging presidente ron dahil engot eh. Dapat daw noon pa. Putang ina, sana noon pa kayo nag-file ng impeachment complaint. Kung gusto nyo pala noon pa. Kaya noong 2021 pa lang. Alam na ng taong bayan eh, ng mga mamayan. Alam na ng mga taong nakakaintindi ng politika at ng mali at tama na mali yung ginawa. Kaya dapat talaga ma-impeach si Sara. Pero Calio D, di ba as it stands now, medyo divided na yung bansa natin. Ang sinasabi ng iba, kung ituloy pa tong impeachment, lalo pang madi-divide. Hindi po ba tama yung huwag na tating ituloy ang impeachment? Mula na maghiwalay sila noong January, divide na eh. Diba? Nung magkaroon ng bangag, nagtayo na. No, kita mo. Alam nila eh. Yung issue sa bangag. Alam niyo yung issue ng bangag. Bakit hindi ninyo kino-call out yung ini-issuehan ng bangag? Tama? O sinabihan na bangag to. O bakit hindi kayo nananawagan na magpa-drug test? Bakit? Mahirap magsalita pag busog. Alam nyo na eh. Meron ng mga ganung pronouncements eh. Meron daw droga-droga. O may mga video-video pa lumabas. O bakit hindi kayo nakisali dun? Bakit nung dito kay Inday, sa ganitong halaga, betrayal of public trust na sa inyo to, yung pag-shashabu. O kaya yung pag-cocaine, di umano, ng presidente, hindi yun betrayal of public trust sa inyo? O di ba sana, sige, nag-file kami ng impeachment complaint kay Inday dahil merong meron kaming mga nakitang mali. O pero iyon din, isa pang panawagan namin, ito naman panawagan lang to na si Bongbong mag-drug test na. O para kung halimbawa parehas silang nagtaksil sa taong bayan kasi yung paggamit ng droga, pagtataksil yun sa taong bayan, bawal yun. Oo, so pag may ginawa kang bawal bilang isang halal ng mga mamamayang Pilipino, dapat hindi ka dapat ikaw pag may ginawa kang kasalanan, na yan? Impeachable na lahat 'yan. So bakit hindi niyo i-impeach yung dalawa?
Si Bongbong tsaka si Inday, di ba? Total, mamay nakikita kayong mali kay Inday, pero imposibleng wala kayo nakikita kay Bongbong. Puta ina, saan ka makakita ng ini-impeach mo Vice President? Wala naman trabahong Vice President. Kadalasan nirereklamo, nirarally, ini-impeach Presidente. Ito ka na makakita ng Vice President ini-impeach. Puta ina, hindi yata klaro sa mga kukutin itong mga tanga na to na si Inday Sara ay magiging presidente lang ng Pilipinas kapag namatay si Bongbong. Which is buhay pa naman. Kaya alam mo na kagad na itong mga kupal na to, nire-ready na nila yung 2028 nila. May mga kandidato kasi yan. Akusahan na naglunsad ng sariling assembly si Bongbong sa Bagong Pilipinas. Nag-prayer rally naman doon sa Davao. Mula noon ay divided na. At kung ito magpapatuloy, lalong walang mangyayari sa ating bansa. Kaya dapat, kung ano yung mali, ituwid. Panagutin yung mga nagkasala. Tama. Katulad yan, may panawagan ng drug test. Dapat ba magpa-drug test o hindi? Ba't hindi nyo kino-call out? Ang ina nyo? Ano kayo? Huling-huli kayo sa mga bibig ninyo. At umandar tayo batay sa kung ano yung tama, ano yung makakabuti sa ating bayan, at hindi yung manonood na lang tayo lagi sa bangayan ng dalawang dinastiya ng North and ng South na North? Ano yun? Putik mo sama na ugali mo Solid snort. Solid North yun, hindi snort. Takot narinig yung sinabi niya, snort daw ano yung makakabuti sa ating bayan, at hindi yung manonood na lang tayo lagi sa bangayan ng dalawang dinastiya ng North and ng South. Snort daw. So, huling-huli sa bibig. Huling-huli si Calyodi sa bibig na umi-snort daw. Yung taga-North. Pero hindi naman sila nagsasalita, nangihingi ng kahit na drug test man lang sana sa rekto. Di ba mas importante yun, Calyodi? Mas importante na yung presidente natin hindi sabog kesa kay Inday Sara na Vice President naman, kasi hindi naman siya decision maker. Tama, hindi naman decision maker si Inday Sara. So dito si Bongbong Marcos being the decision maker, being the boss, hindi ba dapat natin yon? Ipinananawagan natin na si BBM ay ilabas niya yung kanyang resulta ng kanyang drug test. Pero walang drug test na lumalabas na result. Walang resulta yung kay Mig Subiria. Di natin nakita yung resulta nung kay Mig Subiri. Buta pa yung kay Pulong, may resulta. Yung mga young goons, hindi pa rin nagpapadrug test. Nagsumumpa na si Inday sa good government. Na ang pinag-uusapan naman ay hindi naman para sa atin, kundi para sa kanilang interest, para sa 2028. Walang pakinabang ang taong bayan dito. Pero naniniwala ka ba, Calyodi, na pag ituloy pa tong impeachment complaint na to, hanggang magkaroon ng botohan, hindi ba lalong masusugatan at further dividing the country into North and South? Mahirap na ang ating batayan ng pagsulong ng tama ay ang mga konsiderasyon. Bakit ba ang laki ng konsiderasyon kapag sila ang nag-aaway? Pero kapag ang kalaban ay mga manggagawa, pagka ang kalaban ay mga mamayan, walang konsiderasyon kung magugutom yung mga manggagawa, kung magugutom yung mga magsasaka, kung magigiba ang... Gago. Kung nagugutom yung manggagawa, nagugutom yung magsasaka, putang ina, kaninong kasalanan yan? Ba't hindi nyo kondinahin si Bongbong? Di ba nagugutom yung mga magsasaka, yung mga manggagawa, ikaw na nagsasabi, bakit hindi mo siya sinisita, di mo pinupulis? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Ano ba sabi ko, Nograles? Carlo Nograles ba sabi ko? Mix Nograles pala, sorry. Mix Nograles, hindi Carlo Nograles. Kung ano man Nograles yan. Inasabi ko, pasensya na. So, yun naman pala, nagre-reklamo kayo, nagugutom Tapos, ba't si Inday Sara ang binabanatan nyo? Ha? Si Inday Sara ba ang decision maker? Si Inday Sara ba nangako ng trabaho? Si Inday Sara ba nangako ng 20 pesos na kilo ng bagas? Si Inday Sara ba nangako ng kung ano-ano? Vice President lang siya. Kung ano desisyon ni Bongbong, yun ang masusunod. Dahil saka lang siya pwede magdesisyon
Kapag patay na si Bongbong or natanggal na si Bongbong sa pwesto, ganun. Pinagsasabi nito ni Calyodi, parang tangar rin. Bahay ng mga maralita, wala silang konsiderasyon. Pero bakit pagka sila, ang laki ng konsiderasyon nila, bakit hindi Zubiri? Migs Zubiri, sabi ko, hindi pala Migs Nograles. Sorry naman. Migs Nograles, hindi Migs Zubiri. Ha? Sorry, I stand correction. You know naman me. Ano ako, impromptu. Digan sa ano yung tama at ano yung mali. At magdesisyon batay doon. Para nang sa ganon, mailigtas ang bayan sa kumunoy ng debating ito na wala namang pakinabang ang taong bayan. Tapusin na ito. At dapat lang managot yung dapat managot. Tanong kita na to kasi si Senator Jingoy Estrada came up with a statement saying na walang kabubuti ang impeachment. Kasi sabi nga niya, I'm just paraphrasing what he said, na nung natanggal si President Marcos Sr., naging umunlad ba ang Pilipinas? Sabi niya hindi. Nung natanggal yung tatay niya, si former President Erap, naging maunlad ba ang Pilipinas? Sabi niya hindi. So given that statement and yung sinasabi nga na it further divides the nation, sa tingin niyo po ba ikabubuti ng ating bansa na ma-impeach si VP Sara? Yung pagpapatanggal ng mga corrupt at abusive public officials, that is always beneficial para sa taong bayan. Gusto natin na as taxpayers, tayo na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, yung mga hindi tama ang paggamit ng pondo, dapat may pananagutan yon. Sino bang taxpayer ang gusto na nanonood ng hearings na nakikita 612 million pesos? Hindi natin alam paano ginastos, very untransparent, dinodoktor pa yung paraan ng liquidation. Naman pala eh. Ano ka sa 600 million? 1.4 billion flood control project, binabaha tayo. Araw-araw yun, sir. Araw-araw. 1.4 B a day for flood control projects. Completed, ha? Completed. But sana kung still in the works. Pinagmalaki sa SONA. Completed projects, 5,000 daw na flood control. Tapos, suma total, 1.4 B per day. Okay na mo, binabaha tayo. Hindi kayo nagreklamo. Tapos dito lang sa ganitong halaga, nagre-reklamo kayo. Kaya nga sabi ni Inday, tanga ba kayo? Ba't ako magnanakaw? Utangin na ang dami-dami namin pera. Tsaka besides, ganyan lang kalaking pera. Ganyan kaliit na nakawin ko. Kita mo nga sila, nagnanakaw sila ng billion, 1.4 billion, isang araw. Tapos ako, magnanakaw ako ng 125 million. How cheap naman me? Hindi maganda yon. And I think, okay lang na maging divided ang bansa. Ma-divide tayo between... Diba? Okay lang ang divided ang bansa. Yan talaga gusto nila. Gusto talaga nila na ang Pilipinas masira. Yun ang kaya nga sabi ko sa inyo, the more na nakikinig kayo sa mga putang inanto and yung ginagamit yung mga pusit-pusit na salita, ibig sabihin nun, komunista na rin kayo mag-isip. In those who are against corruption and those who tolerate corruption. Ma-divide tayo dun sa nangungunsinti ng korupsyon at yung gusto na may managot para sa korupsyon. I think mabuti yon para sa taong bayan, magkaalaman na, including the Senate, sino dyan ang tolerant sa corruption, sino sa Senado ang gusto ng accountability sa corruption. Kung gusto nyo talaga ng accountability, lahat ipanawagan nyo na maglabas ng kanilang mga pera. Saan nila dinala pera? Sana isa kayo sa mga nananawagan sa amin na kasama namin na, oy, Congress, ilabas ninyo yung mga COA reports. Hindi, isang tao lang eh. Tayo na style nyo, bulok. To Secretary Panelo's point, sinabi niya kanina, kung sinasabi niya nga may corruption, di mag-file na lang kayo ng criminal cases. Bakit niyo pa dadaan sa ganito? Ito pakinggan nyo sasabihin nila. Kung may kaso, file criminal cases. Ba't pa natin dadaanin sa ganito? Tingnan niyo. Itong kasing proseso na we all know naman, it's all about the numbers. Well, yung criminal case relates to kung may kulong ba o hindi. Diba? Maganda yung sagot ha. Ang criminal case kasi is kung may kulong ba o hindi. So, ang tanong, sabi nyo nagnakaw si Inday. Diba? Kung nagnakaw si Inday, so dapat makulong siya. Tama? Tama? Kayo sumagot. Pag nagnakaw, anong dapat mangyari? Anong dapat mangyari dun sa nagnakaw?
O, ano dapat mangyari? Bilis. Sagot. Ang tagal nyo sumagot, ha? Anong dapat mangyari kapag ikaw ay nagnakaw? O, at nahuli ka. O, anong dapat mangyari sa'yo? O, wala na sumagot. Tapusin na natin to. O, ayan na. Sabi dito, ipakulong. So, dapat ipakulong. Tama? Ipakulong. O, sige, diretso. Merong criminal liability. Pero yung impeachment kasi ibang klase ito na proseso eh. Utang ina. So, mas pipiliin nila yung impeachment kasi ibang klaseng proseso. Kasi kung ikaw kupal ka, naniniwala ka na si Inday Sara may kasalanan, dapat talaga sa korte para makulong siya. Pero hindi, saan mo dinala? Sa Kongreso. Kasi nga, anong gusto nyong mangyari? Kasi nga gusto nyo talaga na masira lang si Inday Sara. Hindi naman talaga makukonvict yan. Nasa batas na ang confidential funds may proseso ng pagliliquidate at pasok. Yung klase ng pagliliquidate ni Inday. Naging masama lang yung dating kasi pinalalabas ng Congress na tila mo iniiwasan ni Inday. No, Inday is following the law, which is kapag confidential funds, hindi dapat yan pinag-uusapan. She's entitled to that. She's also entitled doon. Entitled nga si Bongbong, entitled ang PNP, AFP at kung sino-sino pang may confidential funds, lahat entitled doon sa proseso na yun. Yung proseso na yun, yun yung sinusunod ng lahat. Kaya nga sabi nga namin, kung sisilipin nyo si Inday, silipin natin lahat. Diba? Oh, gusto nyo lang sirain, sabi nga ni Mrs. Jacqueline, gusto nyo lang sirain si Inday. Kaya kayo nagfa-file sa impeachment kasi trial by publicity. Kasi kung magfa-file kayo sa Korte Suprema, hindi nyo maririnig, hindi makikita ng tao kung paano diniliberate yan, kung paano hiniring yan, and so on and so forth. O ang kailangan nyo kasi marinig ng tao, makita ng tao na talagang nasampahan ng kaso si Inday kasi nga, dito sa Pilipinas, pag sinampahan ka ng kaso, guilty ka kagad. O, parang si Pastor Kiboy lang yun eh. Kung makapagsalita yung troll dito, akala mo talagang napatunayan ni si Pastor Kibuloy na may kasalanan sa Pilipinas eh. May kasalanan sa batas pero hindi pa nga naghihiring eh. Ganun kasi sa Pilipinas, masampa mo lang yung kaso. Pag nagsampa ka ng kasong rape, rapist ka na kagad. Pag nagsampa ka ng kaso ng pang nanakaw, magnanakaw ka na kagad. Regardless kung ikaw ay guilty beyond reasonable doubt or not. Once na nagkakaso ka dito, nakadikit na yun sa katawan mo habang panahon. Nakasuhan ka ng corruption dati. O ang tanong, guilty ba ako o not guilty? Na basta kurakot ka kasi nakasuhan ka. Ganun dito sa Pilipinas eh. Political, and it deals with whether an official is fit for public office. Karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ang Utangin na. Hindi na kung nagnakaw, hindi na karapat dapat manatili sa pwesto. Kaya nga dapat makulong. Kaya dapat doon yung isang pa sa korte para makulong si Inday kung nagnakaw siya. Pero hindi. Ang gusto nyo lang is hindi na siya makatakbo sa eleksyon. Kapag kayan wala na sa eleksyon, hindi na siya relevant sa amin. Alam nila na kapag nanalo si Inday sa 2028, kung sumpungin si Inday Sara at manalo si Inday sa 2028, alam nitong mga gunggong na to na mahihirapan sila ulit, maghihirap ulit tong mga putangin na nito. Kaya as early as now, pigilan na natin si Inday. Makashoot man lang tayo sa taong bayan, ano man lang natin, maidikit man lang natin sa balat niya, maitatuman lang natin yung kaso niya. Eh baka sakaling may pag-asa tayong kasi kung uupo to sa 2028, uubusin tayo nito. Lahat ng mga kaliwa, uubusin. Isang opisyal, mataas na opisyal kung saan ipinagkatiwala ang mataas na trust, no? Para sa kanyang panunungkulan. Palay, pinagkatiwalaan naman pala ng trust. Kaya nga siya may trust rating na napakataas, mas mataas pa kaysa sa nanalong presidente. Mas marami nga ang boto niya eh. Kaysa sa nanalong presidente. Anong logic nito ni Babalu? So yun ang political question din yun, no? Siyempre, gusto rin naman natin na ma-resolve ba yun. Hindi siguro sapat na criminal charges lang, lalo't matagal pa na proseso yan. Sakto. Ayaw nila, mga bossing, ng korte kasi matagal daw na proseso. So, doon mo palang makikita talaga na itong mga to, ang habol nito talaga yung madalian.
Yung masira si Inday ng mabilis. Masira ang mga Duterte ng madalian. According to him, according to him, matagal yung korte. Dito madalian ang kailangan natin. Bakit kayo nagmamadali? Ba't nagmamadali kayo? Bakit mas gusto nyong ma-impeach si Sara kaysa makulong? Anong ibig sabihin yan? O di po siya, ang target nyo lang talaga, durugin lang talaga yung personality ni Inday Sara. Dribble pa nila yan habang nananatili po sa posisyon yung opisyal na kini-question natin yung fitness niya para manatiling Vice President. Kayo, Sexal, do you still believe that VP Sara is fit to be part of our government? Oh, definitely. Pero punta natin yung mga tinalakay kanina. Sige, sir. Sabi ni Jinggoy, yung impeachment, hindi naman nakikinabang talaga ang tao, sabi niya. Wala naman nangyari, nag-impeach, wala rin nangyari. Sa totoo lang, may impeachment o wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Dahil nga, ang mga interes ng mga nasa kapangyarihan, ang inaasikaso nila. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna, ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Sakto. Unahin natin tugisin ang Kongreso. Bakit? Sila yung gumawa ng batas na yan. Kung mali pala yung ganun, gumawa sila ng batas na nagsasabing bawal na yung ganito. Bawal na yung ganyan. Oh, yun. Bakit hindi natin tugisin? Tugisin niyo yung Kongreso. Speaker, gumawa na kayo ng batas para hindi na maulit to. Kasi nakikita natin may irregularity ngayon pa lang. O so dapat gumawa na tayo ng batas ngayon na prohibit sa kahit na anong opisina ang maglagay ng confidential funds. Tingnan ko lang, putangin na ninyo kung igawan nila ng batas yan. Ini-enjoy nila yung certification by yung liquidation by certification. Di ba? Oh, yun ang habulin natin mga congressman, mga senador, please lang. Wag na kayong kumuha ng confidential funds, pork barrel or PDAF or kung ano man yan, wag na kayong kumuha. O tingnan ko lang kung may tumakbo pang senador. Tama ka rito, Salpanelo. Habulin niyo yung Congress. Batas yan. Sila gumawa niyan. Sila nagpasa niyan. Tapos ngayon, sumunod ka sa batas dahil lang kalaban ka sa politika, gagamitin mo yung batas na yun para magmuka. Kasi yun yung batas na ginawa na yun para legal silang makapagnakaw. Sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw, kinukuha ng FBI. Halimbawa, kung ikaw magaling ka sa napanood nyo si Frank Abagnale, yung sa Catch Me If You Can, di ba naging agent siya ng FBI bandang huli kasi nga ang galing niyang mag-falsify ng mga bagay-bagay at ang dami niyang mga ginawang kalokohan sa Amerika. Anong ginawa niya? Kaya nagkaroon na ngayon ng matibay na batas at saka na-solve yung mga check fraud, yung mga nagpapanggap na sila yung nasa cheque na yun, pinipirahan yung bangko kasi nga ang hiner nila para tugisin yung mga magnanakaw is yung dating magnanakaw. O so ngayon ako bilang halimbawa kapitan ako, hindi na congressman, baka sabihin halimbawa ako kapitan ako. Ito yung means ko para magnakaw. So alam ko yung pasikot-sikot kung paano magnakaw dito. Galit ako dun sa barangay kagawad ko. Kasi alam ko yung ginagawa niya rin. So ang gagawin ko ngayon, isusumbong ko siya with matching ebidensya and scenarios. Kasi nga, alam ko yun eh. So, yun yung sinasabi natin yun. Yung mga magnanakaw, putangin na hindi yan gagawa ng mga bagay na ikauhuhuli nila. At saka yung mga pinagkakakitaan nilang pera, hindi nila pababayaan na mawala yan sa mga palad nila. So, yung mga congressman, sa tingin mo, pagka ipinanukala ninyo, makakaliwa na, natin sa yung liquidation by certification, tanggalin na natin tapos gawin na nating batas na yung pagli-liquidate is regardless kung confidential funds or ganito, dapat ito yung mga sinusunod na mga bagay-bagay. O then pagka hindi sila sumunod doon sa nagawa yung batas na pinirmahan din ng presidente, di pwede na silang makulong for insubordination.
So tama di ba? Habulin ang Congress, ang Senate gumawa ng batas para hindi na magnakaw. Ito nga, ito 200 something million. Ito billion ang ninanakaw sa ating bansa. At sinistertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang si Tito Kumod. Yung gaya na nga na sinabi ni Sammy Martinez, ombudsman. Kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ay pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon. Aray, ang sakit naman yan. Masyado mo naman diniin yung kalaban ng bayan, sila Renato yan. Doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinaryong tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, magkatalang gagastos ka ng hotel. Kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, Mary Grace Piatos. Fake. Wala sa, NSA ba yun? Sinasabi? Hindi ba? Ngayon, tatanungin ko kayo. Si alias Rosebud, di ba, paano siya pag pumipirma siya ng affidavit niya? Rosebud. Tandaan niyo, yung mga itago natin siya sa alias Amanda. Di ba, ganun? Hindi naman yung pangalan yung Amanda, pero yung nilalagay niya kasi nga ayaw niyang lumabas yung identity niya. So kung halimbawa ako, si Boss Dada, ako Intel. Babayaran na nila ako. Natanggap mo dahil sa intelligence report na binigay mo sa amin na very accurate, ito yung 100 million. Syempre, hahatian ko dyan sa 100 million yung mga tao kong na mga naging katulong ko, sa sweldohan ko yan. Mga naging katulong ko sa pag-gather ng impormasyon, nagtapanggap na taho, nagpapanggap na magbabalot. So, anong ilalagay kong pangalan doon? Lagay ko doon. Okay, pirmahan mo na. Alam nga, ilalagay ko doon yung pangalan ko, Boss Dada. Tayo na, syempre hindi. Ilalagay ko doon alias King Kong, ganun. So totoong tao ba yun? Totoong tao yun. Pero yung pangalan, hindi yan yung pangalan ng tao na yun because piniprotektahan niya yung identity niya bilang isang informant. Ang saan ka makakita ng informant na ipinapakita yung mga sarili nila sa TV pag nagsasalita? Hindi ba bine-blur nga sila? Yung mukha nila hindi pwedeng ipakita. Yung mga nandoon sa Senado nung panahon ng hinihiring kay Pastor, di ba mga naka-face mask pa? Because they do not want their identity na to come out in the open. Kasi nga, kakatayin sila nung mga dino-double cross nila na mga... Kasi itong mga tao na to nasa loob. Halimbawa, grupo ko ng sindikato. Ang sindikato, puro gwapo. Yung isa sa amin, siya yung mole. Siya yung informant. Binabayaran siya ng gobyerno para sa information na nakukuha niya sa loob. Now, sa tingin mo ba lalagay ko yung pangalan ko? Kapag binayaran ako ng gobyerno para doon sa impormasyon na yun, syempre hindi. Di ako magbabayad. Di ako magsusulat ng pangalan kong totoo. Wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. Yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon, para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, pinatay ka nila. Yan ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. I was part of the intelligence service before. Okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Di ba? Galing na mismo sa isang mama na ito.
na dating Intel officer. Gagamit siya ng fictitious name para i-save yung sarili niya because pwede siyang mamatay. Correct. But behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang nag-actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende doon sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang, Problema kasi natin dito, mga bossing, kapag ang mga informant nasusunog, katulad ng ginagawa ngayon, di ba? Yung mga vloggers, idinidimanda, kapag ganun kasi labanan, nagkakaroon ng chilling effect. So, wala na. Bukod sa magtataas yung presyo ng mga information dahil wala nang nagbibigay ng information kasi natatakot na masunog sila, makukulong pa sila, di ba? lang dito, sir. Given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi po ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Ang confidential funds, meron pong guidelines yan kung paano magagastusin. It being confidential doesn't mean na pwede mo yung gastusin kung saan. Ang nakikita natin dito, maraming mga expenditures na tila walang kinalaman sa any confidential activity. Tila. Hindi ka sigurado, tila. Paano mo nasabi? Ina, nakita mo na ba yung mga dokumento na to? Taga-gobyerno ka ba? Taga-congress ka ba? Unless pinakita sa inyo, kaya nagkaroon kayo ng idea. Therefore, kung ganyan ang senaryo, meron talagang collaboration between the leftists and the Congress. Confidential nga Meron talagang paraan ng paggamit yan. Confidential nga. Kaya nga ang sinasabi nga dito, Renato, na if you are super eager na ito si Inday Sara papanagutin, why not? Anuhin natin lahat, silipin natin lahat. May karapatan ka naman pala na magdemanda dahil sa kapasidad mo bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit hindi mo i-call out lahat? Tawag mo lahat para matapos tayo. Activity, any information gathering, very implausible yung paraan ng paano ka nag-conduct ng intelligence information gathering sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days to conduct so-called intelligence information, intelligence operations, information gathering. Imposible yun, sir. Sabi ko nga sa inyo, yung perang $1 billion, pwede, naubos nga yan sa isang araw na flood control project. 1.4 billion per day. Yun pa kaya, 11 days, 7 days, kung ilang araw yung sinasabi mo, magkano lang yung pera na yan? Diba? Nagtataka ka, paano ginastos sa ganitong bagay. Diba? Nagtataka ka kung paano ginastos sa ganitong bagay, yung ganito, yung ganyan. Kung nagtataka ka, hindi napagtakahan mo lalo yung 1.4 billion sa isang araw. Who are these people? Bakit pare-pareho yung handwriting doon sa pagkakasulat ng mga acknowledgement? Hindi mo nga pwedeng malaman. Kaya mo gustong malaman kasi gusto mo masunog yung asset. Kasi nga kayo ang tinatrabaho nun. Diba? Kaya gusto mong malaman kung sino yun. Sino si Mary Grace Piato, sino si ganito, sino si ganyan. Bakit? Kasi nga gusto nyong malaman para tugisin ninyo, likidahin ninyo, patahimikin ninyo. Acknowledgement receipts. Why are you spending 16 million pesos for safe houses? Bakit ka bumibili ng office supplies, tables, and computers that have nothing to do
with Nga, paano mo nalaman? Paano ka magkakaroon ng intelligence operations gathering? Kung wala kang mga ganyang gamit, pinagsasasabi nito. Sa yung sinasabi mo kasi, Renato, hahanapan mo na lang ng mali, yung tama naman. Nakalagay dun eh. Naka-itemize eh. Ibig sabihin, alam nyo, di ba sinasabi nyo, hindi may paliwanag ni Inday kung saan dinala yung pera? Ayun o, nandoon. Hinahanapan nyo lang na mali siya. Anong kinalaman ng computers sa intelligence gathering? Gago, syempre. Kailangan mo talaga ng computer. Saan ka saan ka maglalagay ng information? O syempre, itatype mo yun. Ilalagay mo yun dun sa sa report mo. O tapos ipapasa mo. Kailangan ng computer. Kailangan ng ballpen, papel. Kahit nga tissue kailangan yan Lalo na yung safe house. Tanga ka ba? Meron kang intelligence officer, wala kang safe house. Putang ina yan. Hindi namatay yan. Kabobohan mo. Puros kayo kabobohan. Diyos mio. Sige na. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw dahil alas 3:30 na. Kailangan na natin matulog. Kasi anong oras na dito sa Amerika dito sa Amerika ay alas 8 na ng maga. Hindi pala, alas 8 na ng gabi. Kaya yan. Maraming salamat sa lahat ng mga ng mga troll. Nag-alarm na nag-alarm na. Kita-kita tayo ulit sa ating susunod na live stream. Nakita ko yung oras, 3 hours and 8 minutes na. Grabe, no? Umabot tayo. Marami pa sana marami pa tong mga information dito. Pero klaro dito sa diniscuss natin na to na video, na eto sila Renato, walang balak ipakulong si Inday. Balak lang nila siraan. According to them, masyado mabagal yung sistema ng proseso. Sistema ng proseso pa ng korte. At saka makukulong kasi doon Dito kasi importante malaman, sabi niya, kung fit kung fit mag-lead. Gago. Fit. Kaya ngayon naging kandidato, tsaka kaya nga nanalo Kasi kung hindi yan fit, di sana nuisance yan. Bobots. Ina to mga na to, ang tatagal nyo ng nagpupolitika, mga tanga pa kayo sa diskusyon. Maraming salamat. The next performance will start momentarily.